Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning! Palakpakan po natin ang Panginoon. At siyempre, palakpakan po natin ang mahal na Birheng Maria sa kanyang dakilang kapistahan ngayon, ang Immaculada Concepcion. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, at sa pagdiriwang din natin ng ika-29 na anibersaryo ng pagiging lungsod ng Marikina, napaganap pong pagnilayan ang tanong, ano ba ang tunay na nagpapalago at nagpapatatag sa isang pamayanan o komunidad? Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, nakita natin ang tagpo ng Anghel Gabriel at ni Maria. Isang tahimik, simpleng babae, ngunit handang tanggapin ang plano ng Diyos dahil malinis ang kanyang puso. Hindi dahil malinaw ang lahat sa kanya, hindi dahil kaya niyang kontrolin ang mga susunod na mangyayari sa kanya, kundi dahil may loob siyang bukas, magaan, at handang magtiwala sa Diyos. At dito natin naunawaan ang tunay na diwa ng Immaculada Concepcion. Ang kalinisan ng puso ang pinagmumulan ng lakas, direksyon at pagbabago. Hindi ito sa pagiging perpekto, ito'y pagiging bukas at tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya po nagawa ni Maria yung kanyang fiat, yung kanyang yes sa ating Panginoon, yung kanyang oo, dahil walang nakaharang, walang sakim, walang takot na pumipigil sa kanyang loob. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Marikina, hindi ba't ganito rin po mga kapatid? Lumago ang lungsod, hindi dahil sa ganda ng infrastruktura, hindi dahil lamang sa mahusay na pamamahala o masisipag na komunidad o pamayanan, kundi dahil sa isang kultura ng kalinisan, kaayusan, at disiplina. Sa totoo lang, isa ito sa mga dahilan kung bakit tumatak sa bansa ang Marikina. Kapag sinabing Marikina, malinis yan. Di po ba? Dahil dito mo makikita ang isang pamayanang may malinaw na hangarin, malinaw na direksyon, at malinaw na puso. Naalala ko minsan, sumakay ako sa isang taxi o isang grab. Sabi ko, doon po ako bababa sa lugar na ito. No? Sabi niya, saan po yun? No? Nung malapit na ako doon sa lugar na ito, sabi niya, sa lugar na aking pupuntahan, sabi niya, hindi po ito Marikina. Sabi ko, bakit? Kasi po yung Marikina, sabi ng taxi driver, kasi po yung Marikina malinis. No? Dahil dito makikita ang isang pamayanang may malinaw na hangarin, malinaw na direksyon, at malinaw na puso. Kaya ngayon sa harap natin ay ang mga lingkod ng lungsod. Nandito na po ang ating punong lungsod ng Marikina, Honorable Mayor Maan Teodoro. Kasama po yung mga nasa Mayor's Office, Admin Office, OSCA, City Health Office, Marikina Volunteers Office, at DepEd. Palakpan po natin ang bawat isa. Welcome po sa parokya ng Banal na Mag-anak. No? Mula sa punong lungsod, mga konsihal, department heads, hanggang sa mga kawani ng iba't ibang ahensya ng lungsod ng Marikina. At sa araw na ito, hindi tayo tinatawag para magsuri kung sapat ba o kulang pa ang ating nagawa. Ang panawagan po ng Immaculada Concepcion ay mas simple, mas malalim, at mas personal. Alagaan ninyo ang kalinisan ng inyong puso. Dahil dito nagmumula ang tunay na pag-unlad ng lungsod ng ating minamahal na Marikina. At kapag sinasabi natin kalinisan ng puso, hindi ito tungkol sa pagiging walang pagkukulang. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng
tapat na layunin, malinis na motibasyon at puso para sa kabutihan ng bawat tao. Kapag ang isang lungsod ay pinamumunuan at pinaglilingkuran ng mga taong may ganitong pag-iisip, mas mabilis dumaloy ang tiwala, mas madaling magkaisa ang pamayanan, at mas nagiging matatag ang pundasyon ng kaunlaran. At alam po natin, ganyan yung nangyayari sa ating lungsod. Pinamumunuan tayo ng matapat at may takot sa Diyos na lingkod. Palakpakan po natin muli ang mga lingkod ng lungsod ng Marikina. Kaya ngayon po ika-29 na taon ng pagiging lungsod ng Marikina, siguro magandang pagnilayan ang tunay na lakas ng Marikina ay nasa mga taong naglilingkod at higit doon sa puso nilang handang magbigay ng oras, pagsisikap at pangunawa. Ang mga projects, program at pulisiya ay mahalaga, pero ang nagpapagalaw sa mga ito ay ang mabubuting puso. At dito pumapasok ang inspirasyon po mula kay Maria, ang Immaculada Concepcion. Kung paano siya nagbigay ng oo, hindi dahil madali, kundi dahil malinis ang dahilan. Mga kapatid, gusto nating magpatuloy ang pag-unlad ng Marikina, kailangan nating tularan si Maria. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil buo ang loob niyang maglingkod sa plano ng Diyos. At ang isang lungsod na may leader at kawani na may pusong bukas, tapat at mapagpakumbaba ay lungsod na tunay na pinagpapala. Mapalad po ako at dito ako na-assign simula po nung ako'y naging parochial vicar. Simula po nung hindi pa nga po ako pari, diakono pa lamang po ako, sa lungsod ng Marikina na po ako na-assign. That was 2012. Ako po ay parochial vicar, assistant parish priest ng aking kura noon, si Monsignor Henry, sa Immaculate Conception. Halos 3 taon po ako diyan. Nasingit lamang po after nung sa konsepsyon, napunta po ako ng Cainta. No? 2 taon din po ako doon. Pagkatapos inilipat uli ako, ibinalik po uli ako dito sa may San Isidro, sa may Balanti. At may nasasakupan din po ako dyan, sakop din ng Marikina, ang Vista Valley at ang Sinaida part. Marikina pa rin. So 6 na taon po ako doon. At pagkatapos, no? Balik uli ako. Hindi pala bumalik kasi dati ring Marikina. Dito na po ako napunta. So kung susumahin, halos sa 13 taong ko pong pagkapari, halos 11 taon ako nananatili dito sa Marikina. No? Kaya alam ko po, no, kung paano naging yung mga bawat lingkod, hindi lamang po yung mga naglilingkod sa simbahan, ganon din sa gobyerno nakikipagtulungan ang simbahan at sa gobyerno. At malaking tulong po yun kapag yung simbahan at ang pamahalaan ay nagtutulungan at nagkakaisa. No? Kaya dasal po natin sa araw na ito, mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, patuloy po nating ipanalangin ang lungsod ng Marikina. Gaya ng pagkatao malinis at bukas sa Diyos, naway patuloy kaming maging malinis, katulad ng mahal na Birheng Maria, at bukas din ang aming mga puso, lalo na sa mga pusong naglilingkod sa aming lungsod. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon.